pasensya na po at sasabihin ko. Senator Bato, ginagamit niya si Juby Espinedo. Si Senator Bato talaga ang nag-pressure sa akin. Tinakot ako. Isipin nyo, sa panahon na nag-testimonya ako doon sa Senate, patay na ang papa ko, nasa loob ng kulungan, pinatay na parang hayop na walang kalaban-laban. Tapos, ano kayong plano nito? Para sa akin, kung tutulungan ako ng Congress o sino man ang tumulong sa akin para buhayin ulit ang kaso na yun para madaan talaga sa masusing procedure sa korte. Sana matulungan nila ako at willing akong mag-cooperate para natin mapatunayan ang AGK. So, may last question muna, sir, is sa coming election, kung sino sa mga kalaban mo ang tinitingnan nila medyo may laban? Hindi naman sa pagmamayabang, walang laban sila sa akin. Kasi ang mga Alverahanons na ang nag-toss up sa akin para tumakbo, hindi ang sarili ko na pinilit ko sila. Walang nangyari ganon. So, sa mga kakontra ko sa politika ngayon, pasensya na po ha, na medyo alanganin kayo sa mga tao dahil may mga nakaraang issue kayo. Ako ngayon, may issue na pagbabago lang ang sa akin sa lungsod ng Alvera. Thank you, sir. Yes, Sir Fred. Magandang hapon, Fred Adams po, Sir Kerwin. At dalawang tanong ko para kay Mayor Kerwin at kay Vice Mayor. Tama? Tanong ko lang, in few months now, Sir Kerwin, it will be campaign period. You will be going out in the open, in public, to campaign. Na ipinoconsider pa natin ang naimunya po mga pangalan doon na dawit sa droga, locally and nationally, na pwedeng balikan ka sa mga ganong sitwasyon. Gantihan, baga. Kung sino man yung nadawit sa aking testimonya sa Senado, ako'y humihingi ng taos-puso kapatawaran sa inyong lahat at handa akong harapin kung ano man ang inyong plano sa panahon na yon. Kung balikan niyo ako, balikan niyo lang. Kasi sa panahon na yon, ako talaga ay sobrang pressure na gumagawa na lang ako ng mga pangalan na may dawit para pakinggan ang balita na maganda. Pero sa totoo lang, labag sa kalooban ko ang ginawa kong testimonya kasi walang katotohanan. Yun lang po. Maraming salamat. Nabanggit mo kanina na isa sa iyong maging kampanya dito sa Alvera ay supo yung droga. Ngayon, mga kailangan siguro tayo ng ordinansa para gawin din ang mga programa na yan. So, I'd like to ask yung ating kandidatos pagka-vice mayor, ano ang kanyang inyong plano na gawin ordinansa, municipal ordinance dito na magiging suporta naman sa nakikita ng mga kampanya programa ni Mayor Kerwin. Good afternoon po sa lahat.
ang pagtakbo ko po ay bilang pagsuporta at pagpatuloy sa iniwan ni Daddy na mga magandang plano dito sa Albuera. Kung ano ang mabuting pwedeng gagawin ni Kuya ko dito sa Albuera, kagaya ng pagsumpo ng droga, lahat po ay susuporta po ako. We do this po because of my father. We want to continue lahat ng mga dreams niya for Albuera. That's it po. Thank you. At follow up na ilang kapatid ni Mr. Kirby. How do you feel now that your kuya is now out into the open and free from all the cases? I feel so happy and I'm always proud of my brother. Thank you. Yes, and then next, C. Just Good afternoon, Sir Sherwin. This is Sherwin Asidre del Corporation District. So sir, yung position po ng pagiging alkalde ay may mabigat po na responsibilidad. So paano po nyo pinaghanda nito at ano po yung mga paghahanda nyo sa paparating na election period po? Sa campaign period, rather. Wala pong pasensya na po kasi naalala ko ulit ang aking tali. Pag-iulit po. Sir, ang pagiging alkalde po ng Albuera ay may mabigat po na responsibilidad. So, paano niyo po na napaghanda nito at sa paparating po na campaign period, ano po yung mga paghahanda niyo po para sa darating na campaign period po? Sa aming mga plano, hindi lang po ako ang plano, pati yung mga kasamahan ko, mga konsihales, na nakita namin ang problema sa Albuera. Kaya plano namin na bigyan solusyon ang lahat, hindi man mangyari na instant, pero may mga gagawin kami na mga plano at na ma-implementar dito sa lungsod ng Albuera. Sir, curious lang po ako. So, pwede po namin malaman kung meron bang personalities na behind po sa inyong pagtakbo sa pagiging alkalde? Walang ibang nasa likod ko sa aking pagtakbo, kundi ang mga tao sa Albuera, ang mga barangay kapitan, at ang mga negosyante sumusuporta sa akin. Sila lang po ang nasa likod ko. Thank you, sir. Good afternoon, Sir Kerwin. I'm Jessie po from RMN Tacloban. Sir, sa statement po ninyo or message po ninyo after po ninyong nag-file ng COC, tinawag po ninyo yung sarili niyo as Batman, wherein you said that ipagtatanggol mo yung mga taga-Albuera na, if this is not the exact word, naagrabyado. So, in what aspect po sa tingin mo may naagrabyado or kulang sa pagtagad diri sa Albuera? Nasabi ko yun na kulang sa pagtagad. Halimbawa, yung health services, lalo na sa mga matatanda, na hindi nabigyan ng tamang tulong galing sa ating gobyerno. Gagawin ko at sa mga kasamahan ko na bigyan pansin yun at bigyan ng solusyon. Pangalawa, may mga kriminalidad na mga nangyari dito sa Albuera at ako mismo ang tumutulong para
mabigyan rin ng solusyon. At sa droga naman, yun ang pinaka parang ano talaga ako, parang kung sa manok pa, kondisyon na kondisyon ako makipaglaban doon sa droga dito sa Albuera para mawala na. Kasi maraming mga magulang na humingi ng tulong sa akin at sa ngayon na hindi pa ako mayor, nagawa ko na. Tingnan nyo, itanong nyo dito sa mga tao sa Albuera tungkol sa droga ngayon ay meron pa naman pero konti na lang. Pero yung ibang kapitbahay na mga city natin palaging nagsasabi drug-free na daw pero maraming na positive na mga empleyado sa gobyerno. Sir. Follow-up question ko lang, sir. Sa Facebook post po sa ninyo, sa Carewin na Facebook, meron tong mga retrato na tinutulungan nyo sa sariling bahay ninyo. Pinapapunta ninyo yung mga tao sa mismong bahay po ninyo. What assistance po yung binibigay po natin ngayon sa mga taga-Albuera? Lahat wala pong pinipili. Pakiulit ng question mo para masagot ko ng maayos. Nakita po natin sa Facebook po, Facebook account po ninyo, mayroon doon nakapost na pinapapunta po ninyo sa inyong sariling tahanan yung mga taga-Albuera to give them assistance. So, anong mga assistance po yung binibigay natin? Health assistance, lahat na. Lalo na yung pagpalibing. Hindi ko man gustuhin tumulong sa pagpalibing kasi ang namatay ay pasaway dito sa lungsod ng Albuera, pero hindi ko matanggap na hindi makabigay ng kunting tulong sa pamilya. Yun lang po. Maraming salamat, sir. Good afternoon, sir. I'm Joey Kagyan of the Choir. Sir, na-mention mo kanina yung ICC. Are you willing to appear before the ICC? 1,000% na willing po ako. Hindi lang 100, 1,000% para makamit namin ang hustisya sa aking ama na pinatay sa loob ng kulungan at ginawa nila ng kwento. Si Senator Laila de Lima, sir, major kasama siya sa drug war ni President Duterte. Sinabi mo, she's really deeply involved sa illegal drugs but she was, are you willing to personally apologize to her? Ginawa ko na po yan. Humingi na po ng kapatawaran sa kang Ma'am Laila de Lima na patawarin niya ako. At tinanggap naman niya ang aking hiling. Yun lang po. Lastly, sir, do you want the former president to be present at the ICC, sir? Because of hayaan na natin ang investigasyon na umusad kasi lalabas ang tunay na tao kung sino at sino rin ang may kasalanan. Dapat lang makulong. Yan lang po. Okay, thank you. Roel, have a question? And then Ronnie. Good afternoon, sir. Well, mas malapit business agency. Sir, unang tanong ko po is, handa ba kayong harapin if ever gamitin issue ng mga makakalaban niyo sa politika sa election, yung mga issues na kinasanggalan ninyo before? Sa totoo lang,
ilang taon ako na panahon nga mo abot yun ang panahon na ang mga isyu na iyalang labay sa kuha ug andam kong atubangon kay wala manay kamatuoran. Another question, sir. If ever you will be elected as mayor of Alvera, ano ba yung mga developmental projects na gusto, aside dun sa sinabi niyo kanina na pagtutok sa pangangailangan ng mga elderlies, what are others developmental projects that you wanted to implement dun sa Alvera? Hospitalization, gusto kong ma-improve ang aming munisipalidad sa Alvera na magkaroon ng sariling hospital at i-arrange ang aming mga establishmento para maging malinis lahat. Yun lang po. Thank you, sir. Okay, Sir Ronnie. And then Josie. May hapon, sir. Sherry. Ronnie Awas. Ay nga po. Nakadaghan ako kabati yung ikan pa kanina that you are against drugs na binasa imong plataforma karon. Kabalo naman ta nga this is a national program and ay daghan ng ahensya from PNP, PDEA, ang na yung mga programa against drugs. Sa imong pagkontra sa droga sa pagkakaroon, kung sa'yo mga maayong pamaagi na sa imong una-una nga na-mention ko di mo ganina na kinahanglan dili blood, dili manubo. Gibuhat na ko na sa ako ang pag-uli diri sa lungsod sa Alvera ang tanang mga drug related sa padak sa kada barangay ako silang ihangyo na muundan na anang mga butanga na sa pagpamaligya o sa paggamit og droga kay walay maayo nga tinubdanan kana nga butanga. Pwede man mo istoryahon tagaan kung ako na kung ihatag yun sa kahitasan na ako ang mahimong mayor, tagaan ko na pagtagan ang mga drug related, tagaan ko na sila o diversion para mabisi sa ilang mga kaugalingon para dili na sila makahinundog o makalimtan ang droga dinhi sa Alvera sa paggamit kay walay luna ang droga dinhi sa Alvera kung ako ang mahimong mayor. Follow-up question na. Sa imuhang yung ganina na media nga tanggalon na, hindi na i-associate sa imo ang kaning self-confessed drug lord sa Eastern Visayas. Unsaon man nimo nga bisag ang imong kaalbang karon mao gihapon yung gilabay sa imo ug ang daghan nga mga nagtuo nga ana man gyud ang imong kinabuhi. Maunay giingon nga politikan nga aspeto